Isang lalaki ang biglang nagkaroon ng kakayahang teleportasyon. Ngunit hindi niya ginamit ito para mag-deliver ng pagkain. Sa halip ay palihim siyang pumasok sa bangko, upang unahin munang makamit ang kalayaan sa yaman. Pagkatapos ay nagsimulang lubos na mag-enjoy sa kasiyahang dulot ng kanyang kapangyarihan. Isang saglit nasa dagat siyang nagsusurf. Sa susunod na sandali ay nasa tuktok na siya ng Egypt. Kumakain ng McDonald Euro Tatak Pangalakal S habang nagbibilad sa araw. Sobrang saya ng kanyang buhay. Akala niya ay mananatili ng ganoon ang lahat. Laging masaya at malaya, ngunit isang araw pag-uwi niya, may natagpuan siyang hindi inaasahang bisita sa bahay. Hindi pa man nagpapaliwanag ang lalaki. Gusto na sana siyang paalisin ni David. Ngunit ang lalaking itim ay lihim na kumuha mula sa bag ng isang electric baton na may 1000 boltahe. Hindi nakapaghanda si David, at agad siyang natumba dahil sa kuryente. Mukhang kabisado ng lalaking ito ang mga teleporters. Walang kalaban-laban si David sa laban. Sa oras ng panganib, pinilit ni David tiisin ang sakit, at muling tumalon sa oras at espasyo. Matagumpay siyang nakatakas sa kamay ng kalaban, upang labanan ang lalaking itim. Hinahanap ni David ang kaibigang may kaparehong kapangyarihan na si Kulot, at nagpasya silang magtulungan laban sa kalaban. Ngunit bago iyon, kailangan muna siyang turuan ni Kulot, dahil masyado pa siyang mahina sa ngayon. Namangha si David sa ipinakita ni Kulot. Halos hindi siya makapaniwala. Tinanong niya kung paano nadadala ni Kulot ang isang mabigat na kotse sa teleport. Ngunit sumagot si Kulot na basta may kamay kakaya mo. Sinabi niyang iyon pa lang ang pinakapayak. May nakita pa raw siyang tao noon na kayang mag-teleport kasama ang buong gusali. At pagkatapos nun, ibinuwis niya ang buhay niya. Patay na patay siya. Mula gabi hanggang umaga sila naghabulan. Layunin nilang gumawa ng malaking ingay upang makaagaw ng pansin ni Itim. Pagkatapos ay nagpasya silang maghiwalay ng gawain. Si Kulot ang baalang maghanda ng mga sandata, habang si David naman ay pumunta sa kasintahan niya. Kailangan niyang alisin ang tanging alalahanin niya, at ayusin ang lahat, ngunit halatang galit pa rin ang kasintahan niya. Wala nang oras si David para magpaliwanag. Si Itim ay nakasunod na hanggang sa baba, kaya napilitan siyang ipakita ang kanyang kapangyarihan sa harap ng babae. Nabigla ang babae at nanlaki ang mga mata. Hindi siya makalapit kay David. Ngunit papalapit na si Itim sa pinto. Wala nang magawa si David kundi yakapin siya. At tumalon papunta sa base ni Kulot. Ngunit hindi nila inaasahan ang kakayahan ni Itim. Mula sa kahon ay kinuha niya isang sandatang mataas ang teknolohiya. Pag-activate niya ng switch, biglang nagdilim ang langit. Sunod nito, sumunod si Itim sa bitak ng espasyo. Hindi nakahanda si David, at agad siyang naitapon sa pader. Habang palapit ng palapit si Itim, nagsimulang magmakaawa si David. Ngunit si Itim ay walang awa at walang salita. Hinugot niya ang kutsilyo upang saksakin si David. Sa oras ng panganib, muling kumilos si Kulot, umatras. Pinaputukan niya si Itim at napaatras ito. Sinamantala ni David ang pagkakataon para maputol ang lubid. Ngunit hindi pa rin tuluyang napatay si Itim. Nang makita ni Kulot ang sitwasyon, agad niyang ginamit ang kanyang lihim na teknik. Pag-ikot ng mga bituin, isang suntok lang ay napalipad niya si Itim palayo. Habang tuliro pa si Itim sa nangyari, sumakay si Kulot sa sasakyan at agad na naglaho. Habang natataranta si Itim sa paligid, biglang lumitaw si Kulot sakay ng malaking truck. Diretsyong bumangga sa kanya. Hindi na nakaiwas si Itim, at nabagsak siya sa buhanginan. Ngunit parang ipis si Itim na hindi mamatay. Muling lumabas mula sa buhangin, at unti-unting lumapit sa kasintahan. Buti na lang at dumating si Kulot sa oras, at ginamit ang apoy para itapon siya pabalik sa apartment. Upang tuluyang tapusin si Itim, sumunod din si Kulot sa bitak ng espasyo, at lumipat papunta sa apartment. Doon ay naglaban silang dalawa, habang tinutulungan ni kasintahan si David para maputol ang mga tanikala niya. Habang nag-uusap silang magkasintahan, muling lumabas si Kulot mula sa bitak. Bagaman hindi maganda ang dating niya, nadala niya pabalik ang gamit ni Itim. Kapag wala ang kagamitang iyon, hindi na sila makakapaglakbay sa oras. Ngunit sa hindi inaasahan, mula sa bitak ay lumabas ang isang cable ni Itim.
at hinatak pabalik ang kasintahan sa apartment. Hindi, agad tumakbo si David papunta roon. Ngunit sa lugar na iyon, maraming patibong na inilagay ni Itim. Kasunod nito, maraming cable ang biglang tumama kay David. Hindi siya makagalaw sa pagkakagapos. Habang dahan-daang lumalapit si Itim na nakangisi, sa harap ng kayabangang iyon ni Itim, biglang naglabas si David ng hindi kapani-pani walang kapangyarihan. At agad nagsimulang magbitak ang buong bahay. Sa gulat na tingin ni Itim, biglang na-teleport ni David ang buong gusali, diretso papunta sa gitna ng lawa. Agad pumasok ang tubig sa bawat silid, at bumagsak ang gusali sa kailaliman ng lawa. Sa oras ng panganib, dinala muli ni David ang bahay, at lumipat sa loob ng aklatan. Ngunit buhay pa rin si Itim. Mabilis na inilipat ni David ang kasintahan niya, at lumapit kay Itim. Dinala niya ito diretso sa isang kuweba. Pwede sana kitang ihulog at aipakin sa mga peteng. Pagkasabi noon ay lumakad palayo si David. Iniwan si Itim mag-isa sa kuweba. Plano pa sana niyang tumakas. Ngunit napagtanto niyang, nasa gilid siya ng isang matarik na bangin. Wala siyang teleport device, kaya naiwan siyang mag-isa sa kapalaran niya. Pagkatapos ay nagkasundo muli si David at ang kanyang kasintahan. Ang plano nila ngayon ay maglibot sa buong mundo, at hindi na kailangang bumili ng tiket sa eroplano.